the revelation of Jesus Christ. So, ito ay Chronicles. So, ano to siya? Basic end time. Tama. So, doon lamang tayo babase kung ano yung objective na babasa. Objective report ito. Objective report. So, pwede rin tayo mag-subjective. Sasabihin ko lang rin sa inyo kung mag-subjective ako para alam nyo rin. So, sabi dito, actually, karugtong nung nakaraan kasi nila sila natapos eh. Sabi dito, mayroong only one place, temple, only one place where the living God has surely chosen to put His holy name. Okay? Mayroon lamang ang Diyos na isang dakong pinili upang paglagyan ng kanyang banal na pangalan. So, ang sabi niya dito, put His holy name. Ang sabi ni Barugan, the temple in the holy city, New Jerusalem. Okay, mayroon siyang talatang sinasabi, buksan natin sa 2 Chronicles. 2 Chronicles, chapter 6. 2 Chronicles, chapter 6, verse 6. Sabi niyan, kundi aking pinili ang Jerusalem upang ang aking pangalan ay dumuon. Aking pinili si David upang mamahala sa aking bayang Israel. Sabi niyan, pinili ng Diyos ang Jerusalem upang ang pangalan niya ay dumuon. So ito ay may kaakibat na propesiya na kung saan ang katuparan nito, walang ibang pinili ang Diyos na mapaglagyan at doon lumuon mamalagi ang kanyang banal na pangalan, kundi sa kanyang bugtong na anak na ang Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, syempre, kasama dyan ang mga nobya. Kasama dyan ang mga nobya ni Kristo. Yung bride of Christ. Dinaip ko lang. Kasi ang nobya ay kaisa kay Kristo. Kung pinili ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na mapaglagyan ng kanyang banal na pangalan, syempre, kabahagi dyan ang kanyang nobya. Ngayon, sa Nehemiah chapter 1, verse 9, Nehemiah chapter 1, verse 9, ngunit kung kayo'y magsibalik sa akin, ibig sabihin, may panawagan ng Biblia na kailangan ng tao ay makabalik sa pagkawalay niya sa Diyos. Pero ang sabi niya, pangako, ngunit kung kayo magsibalik sa akin, at ingatan ninyo ang aking mga utos, at gawin, bagaman ang nangatapon sa inyo, so ibig sabihin, nangatapon, o kumbaga, yung mga nahiwalay, ay nasa kadululuhang bahagi ng mga langit, aking nang pipisanin sila mula roon, at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili, upang patamanin doon ang aking pangalan. Walang ibang dakong pinili, kundi si Kristo. So, kailangan ng tao ay makalapit sa kay Kristo upang doon siya mamalagi. Maliban na lang na ang tao ay na kay Kristo, mayroon siyang kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. So, yan yun, mga kapatid. Ngayon, magpatuloy tayo. Sabi niya dito, what our father Abraham had seen in his days of this city. Sa panahon ni Abraham, nakita niya sa kanyang mga mata na kung saan ang kaarawan niya na mayroong isang syudad, isang city
na sabi dito, hindi gawa ng kamay. Okay? Sabi dito, but today, as we sit, ngunit sa araw na ito, bilang kanyang binhi, di ba tayo ay mga binhi ni Abraham sa pananampalataya? Sabi niya dito, we are seeing, tayo ay nakakita, right before our very eyes, the final process of its completion. So bago ang kakumplituhan ng mga bagay nito, sabi niya dito, tayo ay nakakita, okay, sa final na pagkaproseso, okay, sa pagtakbo ng panahon, sa kakumplituhan na patutunguhan ito. Now, sabi niya, the mystery has now been revealed. Sabi niya, so siyempre, ano naman natin na mayroon din mga mystery sa panahon ni Bergan na na-reveal sa kanya, sapagkat siya din ay sumusubaybay sa kinsay ng prophet, at siyempre, sa atin yung panahon, mayroon mga mystery na na-reveal na hindi rin na-reveal sa kanila. So, kung titignan natin, the revelation of Jesus Christ was revealed in this time, mas akin, kumbaga, kung titignan natin kung ano yung pahayag na na-reveal sa ating panahon. Kasi we are now on in progressive ministry. Ngayon, sabi dito, yes, sabi niya, we have the revelation of it. O ngayon, kung titignan natin, mayroon tayong mga pahayag sa mga bagay na ito. So ngayon, yung mga kapahayagan na yan, depende na lang kung paano natin i-apply yan sa ating mga buhay. Sapagkat, ang tunay na revelation, kailangan mayroon itong epekto sa buhay ng tao. Tama ba yun? Kasi parang dagdag lang ito, ang pahayag, kung ano revelation, o ang kapahayagan na mula sa Diyos, magiging hindi ito totoong pahayag kung hindi ito totoong nakikita sa buhay ng tao. Kasi kailangan itong aakma sa buhay ng tao. Parang kagaya ng pananampalataya. Okay? Mayroon tayong faith. Bawat isa mayroong faith. Pero anong klaseng faith yan? Anong klaseng pananampalataya? Pero ang habol natin, yung pananampalataya may pahayag. Nakita nyo? Ang habol natin, pananampalatayang may pahayag. According sa Hebreo 11, nananampalataya sila sa mga bagay na hindi nakikita. Pero ang tao, kadalasan, bago siya magkaroon ng pananampalataya, makita niya muna ang isang bagay bago siya maniwala. Sabi nga, to see is to believe. Kadalasan ng tao gano'n eh. Subjective ito. Sinabi ko rin kanina eh. Diba? Oh, hindi subjective yan. Hindi, sinabi ko rin. So, parang sige lang yan. Ngayon, balik tayo doon sa objective. Kasi subjective yung kanina eh. Ngayon, natanong ako. Sabi niya dito, everywhere in the scripture, we see that the Spirit and the Word are one. Okay? So sabi niyan, sa bawat kasulatan, kung titignan natin from Genesis to Revelation, makikita mo doon na ang tungkoy ng sipi ng kasulatan na sinasabi, ang Espiritu, walang ibang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos na nakay Kristo at ang salita ay iisa. Ngayon, ang Espiritu ni Kristo at ang Espiritu ng nubya ay iisa. Ngayon, sabi niya dito, dami niya talatang sinasabi. Isulat nyo lang, kung nag-take note kayo, pag i-take note nyo, si Zechariah 4:6, John chapter 1, verse 1 up to verse 2, Ephesians chapter 6, verse 17. Sabi niya dito, but towards the end of the book of Revelation, the spirit of prophecy rebels that, okay? Ang libro, ang book ng kapahayagan, yung Revelation, ito ay espiritu ng propesiya na nahayag. Sabi niya, the Spirit and the bride, ito na, the Spirit and the bride
Espiritu ni Kristo at ang Espiritu ng nobya ay iisa. Okay? Tingnan nyo ha. Maniniwala ba kayo? Ito, subjective to, no? Maniniwala ba kayo na maraming mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, Bible din na kanilang gamit, na hindi nila kaisa ang Espiritu ni Kristo? Ha? Maniniwala ba kayo yan? Alalahanin nyo, may sinasabi ang propeta. Maraming mga pinahiran sa huling panahon. Pero nangangaral sila gamit ang Biblia. Nakita nyo? So kaya masasabi natin na mayroong mga nangangaral ng salita ng Diyos, Biblia din ang gamit, na hindi nila kaisa ang Espiritu ni Kristo. Ang gagaling pa nga eh. Mapapahagat na pa nga eh. Diba? Oo, hindi na. Pero pagdating, alam nyo, ang gagaling mangaral, pagdating ng huling panahon, doon na, sabi doon sa Mateo 7, 18-21-22, Panginoon, nangangaral kami na yung salita. O nakita nyo na? Nagpapalayas kami ng mga sa Espiritu, nagpapalayas kami ng mga demonyo. O? Nagpapagaling kami ng mga karamdaman. Pero anong sabi ng Jesus Cristo? Lumayas kayo sa aking harapan. Kayong mapaggawa ng katampalasanan. Anong katampalasanan yun? Ha? Anong katampalasanan yun na ginawa nila? O? Kung titignan nyo, nangangaral sila sa salita ng Diyos. Nagpapagaling ka mo eh. Praise the Lord, hallelujah din sila eh. Pero pagdating sa harapan ni Kristo, pinalaya sila. Napakasakit kung gano'n din ang mangyari sa atin. Huwag ganun sana, no? Pero I believe na hindi gano'n ang mangyari sa atin sapagkat tayo ay nakatungtong sa tamang pahayag at ang pinakamaganda dito, habol natin ang katotohanan. Alam niyo ba kung bakit pinalayas yung mga yon? Mas inibig pa nila na bumubo sa ganung bagay kaysa habol nila ang katotohanan. Maraming mga katotohanan dumarating sa kanilang panahon, ngunit hindi nila tinanggap. Ang katampalasanan pala, kung nakita mo na malinaw na pahayag na nasa Biblia din naman at ini-ignore mo, yun ay katampalasanan sa harapan ng Diyos. Bakit nangyari yun? Kasi mayroon kang gusto i-insist na gusto mo na sundin yung nalalaman mo na. Yung natutunan, yung share natin sa radyo, di ba? Yun. Wala pa, mayroon pang oras. Yan. So, sabi niyan. Sabi dito, do you say? Sabi niya, if the words is in the bride, na kung ang salita ay nasa nubya ni Kristo, then the word and the bride must be one. Nakita nyo? Nakita nyo ba? Maaari at pwede ka mangaral ng salita ng Diyos, pero siguraduhin mo lang na ang Espiritu ni Kristo ay kaisa doon sa nubya na kung saan ikaw na nangangaral. Nakita nyo? O, pwede ka naman mangaral eh, pero ang tanong, kaisa mo ba ang Espiritu ni Kristo? Kasi ang sabi dito, if the word is in the bride, then the word and the bride must be one. Kailangan iisa sila. Ngayon, he both testify of the same. Ngayon, kung ang Espiritu ni Kristo ay nagpapahayag ng katotohanan, the same. Ang Espiritu ng nubya ay nagpapahayag dito ng katotohanan. At ang habol ng Espiritu ng nubya ay katotohanan. Nakita nyo? O, may oras pa na ako. Sabi ni Brother Gina. Yan, sabi nito, the Spirit and the bride say, ano daw? Because the word is in the bride. Ang salita ay nasa kanyang nubya. Ngayon, amen. Sabi niya, we ought to be one with the Spirit now since we have received the revelation of our Lord Jesus Christ. Yun, natanggap natin ang kayagan ng Diyos na kay Kristo at inibigay ni Kristo sa kanyang iglesia. Hindi pa ko tapos, pero susunod na linggo na lang. Pakita nga po.